Evening, welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit nga ba bumababa at tumataas ang dosage ng gamot ng hyperthyroidism o ng hypothyroidism? O tara, kwentuhan tayo. Paglilinaw, hindi po ako isang doktor o espesyalista. Isa rin akong pasyenteng kagaya nyo na may thyroid problem. O tara. Okay, tatanungin natin, no, bakit nga ba bumababa ang isang dosage ng gamot, no? Halimbawa, hyperthyroid ka o hypothyroid ka. Yung iba sa atin naka-experience nito, no? Naka-experience ka, halimbawa, inumpisa ni doctor sa iyo dati ng 10 mg, tapos naging 20 mg o kaya pababa naman. Okay, ganito, no? Explain natin ng mabilis lang. May tinatawag po tayong titration. Okay? Yung titration na yun, no, process po yun. Sa layman's term, ibinibigay po sa atin ng mga doktor yun. Halimbawa, ako, naka 20, 20 mg ako sa top din. Halimbawa lang, no, top din. O, for 1 week, top din ka. Mula Lunes hanggang Linggo, iniinom ko siya. Ang makikita ni doktor ngayon, Rachel, no, yung top din mo na 20 mg sa loob ng isang araw, dahan-dahan kong iakyat ng dosage, no? Gagawin kong 25 kasi medyo mabagal yung responde ng katawan mo, no? That is part of titration. Kaya gradual yung pag-angat. Hindi po pwedeng o 20 ka, tagal lamang gumana ng gamot. O sige, 40 ka kagad. Hindi po pwede yun, no? So, dahan-dahan niyang iaangat yun. Okay? Pag nakita ni Doc, kaya napaka-importante ng napaka-importante ng lab test o yung tinatawag nating laboratory test. Napaka-importante noon. Hindi siya basta-basta lang na dahil pera-pera, sasabihin nyo, hindi. Dahil po yun doon sa tinatawag nating pag-a-adjust ng gamot o yung titration. Kasi pag nakita yun ni Doc na yung FT4 mo, yung TSH mo, ganito pala yung level. O sige, iangat ko ng konti yung ano mo, no, yung dosage ng gamot mo. O tatanungin ka, Mr. Juan de la Cruz, may nararamdaman ka pa bang sintomas ng hyperthyroidism? Dahil itong gamot na ibinigay ko sa'yo, mabagal yung epekto o responde ng katawan mo. Pag sinabi mong meron po, sige, iaangat ko po ito. Yun ang kahalagahan po ng check-up natin at saka ng pagpapalaboratory ng regular. Okay? Ngayon, sir, na-reach ko na po yung tamang dosage, sabi sa akin ni doktor. Siguro lifetime ko nang iinumin, no? No, hindi po. Titingnan pa rin yun ni doktor. Okay, nasa process pa rin po tayo. Pag tiningnan ni doktor, okay, gumaganda ang responde ng katawan mo sa 25 mcg araw-araw. O bigyan natin ng 2 months o kaya ng 3 buwan. Ngayon, pag nakita ni Doc, uy, hindi naman nagbago, mas lalong gumanda, o stay put muna natin yan. See? Yun po yung kahalagahan nun, no? Hindi natin siya kailangang hulaan, hindi natin kailangang gayahin, sorry, no? Na may napanood ako or may kakilala ko, gagayahin ko na lang yung dosage. Similar din po ito sa antibiotic. Pag nakita ni doktor, o halimbawa nagreklamo ka kay doktor, no, may nahirapan kang umihi or masakit umihi. Tapos nakita sa laboratory mo, no, na mataas yung ganito, mataas yung ganyan, tapos lumalabas UTI. O natural, 'di ba, binibigyan tayo ng antibiotic. Pag nakita ni doktor 'yon, sige nga patingin. O may lagnat ka ngayon, o kasi nga may UTI ka o urinary tract infection, ito, iinom ka. Halimbawa, bibigyan ka ng antibiotic, bibigyan ka ng Augmentin. O mataas yung dosage, let's say 1,000 ang dosage niya sa isang araw. Bumalik ka after 1 week. Pag tiningnan ni doktor yon, may sintomas ka pa rin, nandiyan pa rin yung lagnat mo, hirap ka pa rin makawiwi or masakit pa rin yung wiwi mo. O i-adjust natin, gawin natin 1,200 naman sa loob ng isang araw. Hanggang sa gumagana na.
See? So, yun po yung kahalagahan ng regular check-up at pagpapakuha po ng blood test. Yung titration po na tinatawag, no, actually hindi lang naman talaga siya sa thyroid, no? Pupuwede rin siyang sa hypertension, sa diabetes at sa iba't ibang sakit pa, no? Halimbawa, umiinom ka ng amlodipine, no? Umiinom ka. Sinabi sa'yo ni doktor, okay, yung blood pressure mo mataas, no? Nasa 160 or 150 over 100. Ngayon, binigyan ka ni doktor ng 10 na mg na amlodipine o iinumin mo 'to once a day, 2 hours before bedtime. Halimbawa, gano'n, naka-amlodipine ka. Mino-monitor ngayon yung blood pressure natin, 'di ba? O kahit ikaw sa bahay, imo-monitor mo. Ngayon, 'pag na-monitor mo, halimbawa sa loob ng isang buwan, yung 150 over 100, talagang nakikita ni doktor na parang hindi gumagana or yun pa rin ang blood pressure mo, 'no, hindi nag-i-improve. Sa loob ng 1 linggo, 2 linggo. Minsan ang ginagawa na sa atin ni doktor, binibigyan na rin tayo ng pang-umaga. Nagiging combination na ang ating drug, 'no, for hypertension. Do'n ka nabibigyan sa morning ng telmisartan, ebisartan, minsan gano'n na o kaya bibigyan ka niya ng propanolol sa morning, sa hapon naman or sa gabi si amlodipine, 'no. So 'yun yung kahalagahan ng check-up, ha. Sinasabi ko sa inyo 'to dahil bukod sa pasyente ako, 'no, napag-aralan ko rin naman 'yan bilang isang professor, okay. So gano'n po ang nangyayari, 'no, hindi siya basta hinuhulaan, "O may high blood ka, anong gamot mo?" Amlodipine, "Ay ganyan na rin ako." So hindi po gano'n. Kaya kaya minsan kino-confine po tayo or ina-admit sa ospital para makita po yung responde ng ating katawan sa gamutang mangyayari. So gano'n po kahalaga, 'no? Kaya pakiusap, 'wag na 'wag kayong magse-self-medicate imbis na gumaling kayo baka mapuruhan pa po kayo. Okay, so gano'n lang po kasimple, ha. Ngayon, si titration na tinatawag, dahan-dahan niyang ini-increase 'yan. Hindi 'yan biglaan, 'no, hindi 'yan biglaan. Balikan natin si levothyroxine, 'no, balikan natin yung gamot natin sa hypo, 'no. Nag-umpisa ako 100 mcg, Lunes hanggang Linggo, 'no. 'Pag nakita ni doc na okay yung TSH mo mabagal or ano, yung Sabado, Linggo mo gawin nating 200. Oh, gano'n, 200. O balik ka after let's say 1 month or six weeks. 'Pag nakita na naman ni doc yung resulta mo, "Uy, ang ganda." O sige, stay put ka muna diyan. Yun yung kagandahan nun, at least nakikita, okay. Kaya maraming doktor o healthcare practitioner, professional ang nagsasabi na huwag kayong magse-self-medicate. Ganun lang po siya kasimple, okay. Sir, bakit naman bumababa yung dosage? 'Di ba sabi mo 40 mg ka dati sa top din? Oh, 'di ba? Nakuwento ko sa inyo 'yan sa mga nakarang video. Ito nga yung sagot. Nasa titration pa rin tayo. Ang tawag naman sa pagbaba ng dosage, tapering. Makikita nyo, tapering, ayan yung spelling. Tapering, no? Pwede nyo i-search siya sa Google or kung saan nyo man gusto i-search. Okay? Tapering po siya. Ibig kong sabihin dito, gradually, dahan-dahan naman din. Kagaya rin ng pag-angat. Ito naman, nakikita rin naman ni doc na okay, nag-i-improve yung kalagayan mo, no? Yung ano mo, yung pagiging hyper mo, nakokontrol na natin. Babawasan ko naman ngayon yung 40 mg mo. No, gagawin ko na lang na let's say 25 sa loob ng isang araw or 30 mg na lang yung top din. Dahan-dahan yun. O, sige, magkita tayo after 1 month or after 2 months. Pag nakita ni doc yun, ay okay, ang ganda ng responde ng katawan mo, o ibababa ko na lang sa 20 mg yung top din mo. See?
O ngayon, napakaimportante ng papalaboratory at pagpapa-check-up ng regular, 'di ba? 'Di ba? Gano'n lang kasimple, huwag kayong matakot magpa-check-up. Kasi do'n po nakabase 'yan, yung sa responde ng katawan natin. Eh, what if hindi ka bumabalik, na overdose ka na pala or underdose ka na? Paano natin makokontrol yung ating kondisyon? O 'di wala, 'di ba? Nasayang lang yung pagpapa-check-up mo, yung pagbili mo ng gamot, wala. Hindi na pala gumagana sa yung gamot, underdose or na overdose ka na pala. Imbis na ang sakit mo iisa, naging dalawa, naging tatlo. So, mahirap, 'no? So, kailangan babalik po tayo sa check-up. Magpapakuha tayo ng dugo regular. So, gano'n lang po 'yun kasimple, ha. Ngayon, yung levothyroxine ko, na 'di ba 200 din ako no'n every Sunday? O bakit ngayon 100 na lang? Kasi nga nakikita 'yun sa laboratory test. Sa result pala, sorry 'no, nakikita kasi yun lang yung only way para makita yung TSH, FT4 'no. So ganun siya. 'Pag nakita ni doktor yun, o sige yung, 100 mcg mo, gawin na lang nating 75, o 'di ba? O sige, o next sa 2 months, maganda pa rin, sige yan na muna yung dosage mo. I-observe ulit natin. 'Pag nakita na naman ni doc, ay gawin na lang nating 50 kasi okay naman yung responde ng katawan mo, okay. Kung idi-discuss ko pa dito yung pharmacokinetics and pharmacodynamics, medyo matagal 'no. Basahin niyo na lang kung ano yun. So yung pharmacokinetics and pharmacodynamics, yung kasi yung responde ng katawan natin sa gamot 'no. Tapos yung, pharmacodynamics, yung, therapeutic effect naman sa body natin. So, gano'n lang po siya, ha? Okay. So, alam ko medyo malalim, medyo alam mo na, medyo mahirap minsan i-digest 'no, pero kasi, guys, yun po kasi yung siyensya o science na tinatawag. Huwag tayong matakot magpa-check-up. Huwag tayong matakot magpakuha ng dugo. Huwag niyo na ring pakinggan yung mga kwak-kwak na nakapalibot sa social media sa paligid natin. Ha? Walang maitutulong 'yan. Ang pakinggan po natin yung science, ibig ko sabihin, yung may research, may evidence, at saka may pag-aaral. Hmm. Okey, i-segue ko ng konti. Kagaya nung inilabas ng, UP 'no, UP Research, yung ulasimang bato ba yun or yung pansit-pansitan, yun may research yun, may pag-aaral or, study na nakakapagpababa ng uric acid, pagpababa siya ng at least sa 60-40% 'pag 2 linggo mo nang iniinom. Kung hindi ako nagkakamali ha, puwede niyo naman basahin yung article. Yun ang may mga research, pero kung mga sabi-sabi lang at wala namang matibay na ebidensya, walang konkretong ebidensya, huwag niyo na pakinggan, okey? So eto, ini-explain ko na sa inyo yung, pinakamadaling way 'no, para maintindihan bakit bumababa or bakit tumataas yung dosage, okey? So ganun lang po kasimple, kaya hanggang ganun na lang yung pag-encourage ko sa inyo na magpa-check-up at magpakuha kayo ng laboratory. Huwag kayong matakot, okey? Gagaling tayo, okey? Makokontrol ang dapat makontrol, alright? Ngayon, iiwanan ko kayo ng isang malaking question mark. Mahirap bang kontrolin ang kondisyon ng thyroid natin? Mapa-hyper, mapa-hypo? Question mark 'yon. Kayo na po ang makakasagot. Sana po maliwanagan kayo sa ginawa kong video na ito sa explanation. Okay? Paano, masyado na akong madaldal na naman 'no? Sana nakapagbahagi ako ng kahit kaunting kaalaman sa inyo at naway, maging maayos na po ang kondisyon nating lahat. Huwag kayong mag-alala. Kinakabahan ka or may takot kang nararamdaman, kasama po kayo sa mga dasal ko. Ang akin lang po, magpa-check-up po kayo ng maayos, tanggalin niyo yung takot sa mga isipan niyo, okey? Naranasan ko 'yan, napag-aralan ko naman diyan yung iba, hindi man ako doktor, pero napag-aralan ko po yung iba diyan, okey?
Huwag kayong matakot, magtiwala po kayo sa mga doktor niyo, matutulungan po nila tayo. Hanggang sa muli po, maraming salamat. God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.